Pero sir, kasi po, di ba ayaw niyo sa nilalandi kayo? Sir, patiwarin niyo ako, hindi ko sinasadya. Lumuhod pa ako sa harap niya kasi natatakot talaga akong tanggalin niya ako sa trabaho. Ano ka ba? Tumayo ka nga dyan. Hindi ko siya pinansin at talakodod pa rin ako habang nakayuko. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya at pinantayan niya ako. Look, hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Ikaw lang tong nag-iisip ng ganyan. Hindi mo ako nilandi o nagpakita ng motibo sa akin. I appreciate it. Hindi ko naman alam na may sauce pa pala sa labi ko and thank you kasi tinanggal mo yon. Malumana yung pagkakasabi niya noon kaya't dahan-dahan ko siyang tiningnan. Nang magsalubong ang mga mata namin, nakangiti pa siya na napakalapad. As in halos sa abot na sa tenga niya. Ay nalalayan niya naman akong tumayo at tinawi ang buhok kong nakaharang sa mukha ko. Don't think too much, okay? Yes, sir. Bumalik ako sa upuan ko at ganun din siya. Hindi ko na lang siya nilingon hanggang sa mag-uwian dahil nandun pa rin talaga yung hiya ko sa kanya at ang ilang. Mauna na akong umuwi. Sambit niya at tumabas na ng office. Sa totoo lang, kanina ko pa gustong umuwi dahil 5:30 na 30 minutes nang lumipas. Simula na mag-uwian. Nahihiya lang ako magpaalam. Pinalipas ko muna ang 5 minuto bago umalis din ng opisina. Kinabukasan, lunch break namin at pagkakasama na naman kaming 4. Busy kami pareho kaninang umaga ni sir. Buti na lang nawala rin yung ilang ko sa kanya. Sa tuwing naalala ko yung tawa ni sir, hindi ko mapigilang hindi matulala. Kasi naman nung tumawat ngumiti siya kahapon ng walang kasamang pamimeke, ang gwapo-gwapo niya talagang titigan. Pati mga mata niya yung ngumingiti. Sakto lang ang laki ng mata ni sir at kapag gumiti siya nagiging hugis crescent po ng mga mata niya. Hindi naman siya yung kapag gumiti ay hindi na makikita mga mata. Sakto lang ba? Tumatawa pa lang nahagupit ni sir yung akala mo walang bukas. Minsan ko pa lang siya nakitang tumawa ng ganon at alam kong hindi na naman alam kung kailan ko ulit siya masasaksihan sa pagtawa. Hoy girl! Napabalik ako sa wisyo nang sigawan ako ni Aldrin. Malapit sa tenga ko as in, sa tenga talaga. Para tuloy ako nabingi. Ano ba? Bakit ka ba naninigaw? Inis kong sabi dahil ang sakit sa tenga. Wow, bingi-bingihan te? Kanina pa ako dito dada ng dada at kanina pa rin ikaw tinatawag at tinatanong pero ang ganap lang para kang timang nangingiti-ngiti tapos hindi kami pinapansin. Daydreaming, te? Kanino? Mataray niyang sabi. Ganun ba? Pasensya na, may iniisip lang kasi ako. Tinignan ko ang mga pagkain at halos maubos sa pala nito. Samantalang yung akin walang bawas kaya sumubo na ako. Alam namin. Sino bang iniisip mo? Si sir? Mapang-asar niyang sabi habang napakalapad pa ng ngiti. Hindi ah. In denial ka pa, Samantha. Umamin ka nga. May gusto ka ba kay Sir Kiefer? Nakiusisa na rin yung dalawa. Wala. Wala? Baka kasi kay Sir Logan sa may gusto. Alam mo naman yun. Halos hindi dadaan ng linggo na hindi napapapunta sa office ni Sir. Gatong pa ni Leticia. Napangiwi na lang ako sa sinabi niya. Oo, gwapo si Sir Logan pero hindi pumasok sa isip kong gugustuhin siya. Wala akong gusto sa kanilang dalawa, okay? Eh bakit ngingiti-ngiti ka dyan kanina? Si Danica? Nagjo-joke kasi yung utak ko. Pagsasinungaling ko. Nagjo-joke? Ano ka, baliw? Kinakausap ang sarili? Si Aldrin. Hoy, wag kang ang feeling inosente, Samantha. Bakit? Hindi ba nagjo-joke ang utak mo? Hindi mo ba minsan kinakausap yung sarili mo? Hindi ka ba natatawa na lang ng basta-basta minsan na walang dahilan? Balik kong sabi sa kanya. Napaismid naman siya sa sinabi ko at nagbago ang reaksyon. Sa bagay, ikaw naman kasi. Ngayon ka lang hindi nakinig sa amin. Sorry na, hindi ko naman alam na kanina pa pala akong tulala eh. O siya, sige na. Kumain ka na dyan at baka iwan ka pa namin. Alam ko namang di niyo ako iiwan eh. Nginitian ko sila at inirapan lang ako ni Aldrin. So ano naman? Alam mo, naiinis ako sa'yo. Ang bakla, tinarayan na naman. Sorry na kasi. Pinagpatuloy ko na lang kumain at bumili naman silang tatlo ng mga dessert nila habang naghihintay sa akin. Pagkatapos namin kumain, sabay-sabay na rin kaming tumayo. Gusto mo, bakla, hatid ka namin sa office ni Sir? Napairap na lang ako sa hangin dahil sa sinabi niya. Alam ko namang hindi talaga ako ihahatid. Gusto lang masilayan si Sir. Para-paraan talaga. Si Sir Kiefer lang gusto mong makita eh. Sambet ni Leticia. Abay, kung umasta ka, parang ayaw mo pa. Hoy, para sabihin ko sa'yo sa ating 4, ikaw ang halos nabaliw kay Sir, no? Mataray niyang sabi kay Leticia. Ito na naman silang dalawa, sa bangay nila eh. Dati yon, hindi na ngayon. Baka nga ikaw tong peke sa atin, kunwari, concerned kay Samantha pero nakikipagkaibigan lang para makalapit kay Sir Kiefer. Che, tigilan mo ako, bakla ka. Aba,
At pagbintangan pa ba naman ako? Kung yun lang naman palang habol ko kay Samantha, baka kay Mrs. Cantos pa lang nakipagplastika na ako, no? Nakikinig lang kaming dalawa ni Danica sa kanilang dalawa. Nasa magkabilang side namin si Bakla at si Leticia. Nilalapit-lapitan mo naman ang dati pa si Mrs. Cantos Hoy Bakla, kung nagkaberyaman kay Samantha, ikaw ang unang ituturo dahil sa ginawa mo sa kanya noon sa gubat. Kaga ka. Kaya nga humihingi na ng sorry, hindi ba? Pinagsisihan ko na yun, matagal na. Manhid naman si Sir Kiefer, kala mo sinong gwapo. Napansin ko pa ang pag-irap ni Leticia sa hangin. Bakit hindi ba? Kaya nga muntikan mo nang isiduce si Sir Ha? Gwapo siya, oo. Pero ayoko na magpakamartir sa kanya, no? Ikaw, Samantha. Naku. Kilalanin mo muna yan si Aldrin bago mo pagkatiwalaan. Aba, ay kung may kweba lang ako, Leticia, hindi ko na kailangan si Samantha, no? Para akitin si Sir Kiefer. Baka dati ko pang ginawa, pero wala Hotdog ang binigay sa akin. Buti nga sa'yo. Dinilaan pa niya si Bakla na parang bata lang. Kanina pa kaming lakad ng lakad at wala silang kaalam-alam sa daang tinatahak namin. Hindi na lang kami nagsasalita ni Danica. Che, bakit naman kasi ang gwapo-gwapo ni Sir Kiefer Sabi ni Aldrin. Nang umulan kasi ng kagapuhan nandun siya, ikaw siguro nung ulan ng katangian ng babae, saka ka nagising kaya naging bakla ka. Wapakil sa bakla, wala pa rin tatalo sa beauty ko, no? Kunwari pa siyang naghawi ng buhok. Hindi ka magugustuhan noon si Sir. Iiling-iling pang sabi ni Leticia. Kakahinto lang namin at ang dalawa, wala pa rin kaalam-alam. Mahal ko si Sir Kiefer, oo, pero mas mahal ko ang trabaho ko, gaga. Nagbabangayan pa rin sila kahit na nandito na kami sa harap ng office si Sir. Maya-maya biglang bumukas ang pintuan at iniluwa noon si Sir Kiefer na nakakunot ang noo. Hi sir, nandito po pala kayo sa department namin. Bati ni Bakla na parang wala pa ring alam sa paligid niya. Mukhang iisang panaginip natin Bakla Si Sir Kiefer, akalain mo? Dagdag pa ni Leticia. Kung pwede lang tumawa ng malakas, kanina pa namin ni Danica ang ginawa. Kaso nandyan si Sir Kiefer Sa sinabi ng dalawa, mas lalong nangunot ang noo niya. Excuse me? Sir Kiefer. Hi sir. Sabay na bati pa ng dalawa. You too. Nakikinig ba kayo sa akin? Medyo mataas na boses ni Sir. Nagitla naman yung dalawa at napatayo ng matuwid. Inilibot nilang parehong kanilang paningin sa paligid. Oh my God! Sabay na sigaw ng dalawa nang ma-realize nila kung nasaan sila. I'm sorry sir, hindi namin sinasadyang abalahin ka. Sorry po talaga sir, hindi po namin alam. Tumingin pa sa akin si Bakla at Leticia na para bang nagtatanong kung paano sila napunta doon. What are you two doing here? Tanong na naman ni Sir. Ano po kasi? Hindi alam ni Bakla at ni Leticia ang isasagot kay Sir, kaya ako nang sumagot. Ano po kasi Sir, inihatid lang po nila ako. I see. Kanina ko pa kayo naririnig na dalawa. Go back to your department now. And Samantha, come inside. Sige po Sir, sunod po ako. Tumango naman si Sir at isinara na ang pintuan. Hoy mga bakla kayo, bakit hindi niyo sinabi? Si Aldrin. Ikaw nagpresentang ihahatid natin si Samantha tapos magtataka ka pa? Si Danica ang sumagot. Ha? Oo ako nga. Pero shit, hindi ko na malayang nandito na pala tayo. Ikaw kasi Leticia Sisi niya kay Leticia. Bakit ako? Hindi ko rin naman kasi alam Hindi kaya tayo tanggalin ni Sir? My God, narinig niya raw tayo, gaga. Napapailing at napapatawa na lang talagang kami dalawa ni Danica sa kanila. Don't worry, hindi naman na ganun si Sir Tsaka nagalit pa sa inyo, di ba hindi? Sabad ko. Oo nga, pero malay mo magbagong isip, lalo pa sa kalandian namin ni Leticia. Shit! Halos sa bunutan niya ang sarili. Pinigilan lang siya ni Danica. Hindi kayo tatanggalin nun. Ang bait na kaya ni Sir. Kanina pa nga nakatingin sa inyo Hindi yun lang napapansin. Akala nyo pa nananaginip kayo. Nagalit pa. Hindi naman na. Pinapabalik pa tayo sa department natin. Pagpapaliwanag naman ni Danica sa kanilang dalawa. Hala, huy Samantha, kapag nagka-aberya, huwag mo kami pababayaan ha? Nag-alala na rin sa Leticia. Baka matanggal sa trabaho. Oo. At promise, kapag bukas na nandito pa kayo, libre nyo kaming dalawa ni Danica. Sabi ko. Sige ba, pero kapag naalis kami sa trabaho, idadamay ko kayong dalawa. Sambit din ni Bakla. Gaga talaga, pati kami idadamay. Oo na. Sabay na rin ang umalis at pumasok na rin ako sa office Sir. Pasensya na po Sir. Saad ko na makapasok ako. It's okay. Close ka pala talaga sa kanilang tatlo?
Medyo po, sir. Sagot ko naman. Tumango lang siya at nag-focus na sa ginagawa niya kaya naupo na rin ako. Nagtrabaho lang kami na nagtrabaho ngayon ni sir. Hindi naman na kami nagkibo ang dalawa at tinapos ko ng pinapagawa niya sa akin. Minsan lalabasin ng office kapag may kailanganing kunin mula sa labas. Lumipas pa ang oras at tumayo ko sa kinauupuan ko na mapansin kong parang madilim na. Hindi naman masyado madilim kasi may bukas pa rin namang ilaw sa office ni sir kahit umaga. Pero laking gulat ko na makitang madilim na talaga sa labas. Shit, hindi ko na malayan yung oras. Tiningnan ko ang oras sa wall clock ni sir at nanlalaki ang mga mata ko. 7:00 na? Seriously? Sir, agaw atensyon ko sa ginagawa niya. Yes? Sagot niyang hindi pa nakatingin sa akin. Hindi ka pa po ba uuwi? Tanong ko sa kanya. Siguro mga 6 uuwi ako. Hala, pati si sir hindi na malayo ng oras? Kanina pa lumipas ang 6 eh. Pero sir, 7:00 na po. Sambit ko at sinipat niya naman ang orasan niya sa rest niya. Damn! I'm sorry, hindi ko napansin. Nauna ka na lang sana umuwi. Bakit hinintay mo pa ako? Hindi kita hinintay sir, no? Kung namalayan ko lang din sana yung oras, di sana kanina pa ako nakauwi. Hindi ko rin po kasi namalayan, sir. Ganun ba na parami atang pinagawa ko sa'yo? Pasensya ka na. Kung ganun, sabay na tayong bumaba. Let's go. Ani at inayos na mga gamit niya. Inayos ko na rin yung sakin at kinuha na ang bag kong nakasabit sa gilid ko. Sabay na kaming lumabas ng office. Mukhang may mga tao pa sa building. Mahina kung saan na makitang tuloy-tuloy ang ilaw sa dinaraanan namin ni sir. Dati kasi patay na yung ibang ilaw. Dala lang pa ng guard na may tao pa dito sa building natin. Sagot naman ni Sir Kiefer. Narinig niya pala. Paano niyang alam, sir? Kuryoso ko namang tanong sa kanya. Ibinilin ko silang antabayanan nilang paglabas mo at paglabas ko dahil nag-overtime tayo minsan. Kapag alam nilang hindi pa tayo nalabas, hindi nila papatayin yung ilaw. Napatango naman ako sa sinabi niya. Ganun pala yun. Sige po sir, dito na po ako. Sambit ko na malapit nang maghiwalay ang landas namin. Sa parking lot pa naman ang punta niya, sa basement. Atid na kita. Saad niya na mabilis ko namang inilingan. Kaya ko naman po sir. Good night po. Pagkasabi ko nun tumalikod na rin agad ako sa kanya at mabilis nang tinakbo ang exit. Nahihiya ako magpahatid sa kanya. Baka mamaya iniisipin niya na sinasadya ako mag-overtime para ihatid lang ako. Tinanguan ko na lang ang guard na naka-assign sa bandang exit. Medyo may kalayuan na nga pala yung terminal ng mga tricycle at bus. Maglalakad pa ako ng ilang metro. Naglakad na lang ako tutunguhin ang terminal. Medyo madilim na pala sa parting to. Napahigpit ang hawak ko sa bag ko dahil baka mamaya may biglang sumulpot na magnanakaw. Mahila pa yung bag ko. Pinagpatuloy ko pang paglalakad ko. Ewan ko ba pero nakakaramdam ako ng kaba. Alam mo yung pakiramdam na parang lagi may nakatingin sa'yo pero kapag tinignan mo sa paligid wala naman. Binilisan ko pang paglalakad ko dahil iba na talaga yung pakiramdam ko. Ngayon lang kasi ako naglakad dito. Nagulat na lang ako nang biglang may sumulpot sa harapan ko. Masyado ka namang nagmamadali, miss eh. Nakangising saad ng isang lalaking may katangkaran. Umatras ako at akmang tatakbo sana pabalik nang may tao na rin sa likod kong isa pang lalaki. Anong kailangan nyo? Nanginginig kong tanong sa kanila. Wala naman. Makikipaglaro lang kami. Manyak niyang sabi. Lord, please, help me. Somebody help me, please. Kung hold upin niyo ako, wala kayong mapapala sa akin. Sambit ko at mahigpit na humawak sa bag ko, kahit alam kong hindi naman ako kayang iligtas nito. Sino ba kasi nagsabi sa yung hold upin ka namin? Nakangisi na namang saad ng isa niyang kasama na nakapwesto sa likod ko. Ano ba? Talagang kailangan niyo sa akin. Nanginginig na talaga ang boses ko. Hindi ko na maitago ang takot kong kanina ko pang nararamdaman. Tara, sama ka sa amin. Wag mo akong hahawakan. Mabilis kong tinanggal ang kamay niyang humawak sa kamay ko. Huwag ka nang pakipot. Sumama ka nilang na maayos para hindi ka na namin masaktan. Pupunta tayo sa langit. Demonyo niyang sabi. Huwag kayong lalapit. Natatakot kong sabi. Madilim nga talaga dito banda at hindi na ito parte ng building ni Sir Kiefer. Wala ring mga taong dumaraan. Ni sasakyan nga ay wala. Bakit ba kasi dito pa ako dumaan? Sana sa isang daan na lang kahit alam kong malayo. At di safe ako dahil marami mga tao naglalakad doon at maliwanag pa. Tara na kasi. Pilit pa nila sa akin. Nanlaban naman ako at sinubukan tumakas. Pero nahablot na nilang damit na naging sanhin ng pagkapunit ito sa likod. Shit! Malalabanos ang kutis. Ang sarap mo sigurong tikman. Anong gagawin niyo sa akin? Umiiyak ko nang sabi. Pakawalan niyo na lang ako.
Kung katawan ko lang ang habol nyo, pumunta na lang kayo sa mga bar. Bibigyan ko kayo ng pambabae ninyo. Pakawalan nyo lang ako. Desperada ko nang sabi. Narinig ko naman ang malademonyo nilang tawa. Pasensya ka. Gusto namin ng sariwa at ayaw namin sa binasa. Hinawakan nila akong dalawa at pilit na hinihila pero ginagawa akong lakas ko para hindi lang nila ako mahila kung saan. Kahit alam kong isang buhat lang nila sa akin ay tapos na. Pisit ka! Sigaw niya sa akin dahil kinagat ko siya sa kamay. Halos umikot ang mundo ko dahil sa lakas ng sampal niya sa akin. Gago ka ba? Dinig ko pang sabi niya at sinipa ko sa tiyan na siyang nakapagpahina sa akin. Tama na yan. Gago. Imbis na mapakinabangan, ginaganyan mo. Masarap yung gising siya at saka hindi tulog, tanga. Dinig ko pang sabi ng isa. Halos magpagulong-gulong na ako sa sahig dahil sa lakas ng sipa niya. Nalalasahan ko na rin ang lasang kalawang sa bibig ko. Maya-maya pa'y may narinig akong sasakyan at parang may tumalsik. Sinubukan kong aninagin ko ano nangyari pero nanlalabo na ang paningin ko. Kiefer's POV. Hindi ko siya pinilitang sabihin niyang wag na siyang ihatid. Ayoko sanang pumayag kaso wala nang lumabas na salita sa bibig ko. Narinig kong may tumawag sa cellphone ko kaya sinagot ko. Oh, napatawag ka? Sagot ko sa tawag ni Logan. Cuz, pasensya na sa abala ha? Pero kung may napansin ka bang nalaglag ng USB sa office mo? Inalala ko kung may napansin ba akong USB. Oo, meron. Napansin ko yun sa sofang inuupuan mo. Kunin mo na lang bukas. Papatayin ko na sana yung tawag na magsalita pa ulit siya. I need it now na kasi, Kiefer. Pasuyo naman pakidala. Nandito ako sa bahay niyo ngayon. Hihintayin kita. Saka niya pinatay yung tawag. Kung makapag-utos, sakala mo katulong ako Bakit ba kasi nalagdag niya pa doon? Imbes na mahabol ko pa si Samantha sa labas, hindi na dahil sa utos niya. Wala naman na akong pagpipilian pa kaya umakyat na lang ulit ako sa office at kinuha sa table ko. Doon ko siya nilagay na mapansin ko siya sa may sofa. Ano naman daw kaya naman ang USB niya at kailangan niya ngayon? Nagtungo na ako sa parking lot at pinuksan ang pintuan ko saka lumabas ng building. Pero inihinto ko muna sa gilid ang kotse ko nang tumawag si Logan. Nakuha mo ba? Bungad niyang tanong sa akin. Oo, tamad kong sagot saka pinatay. Tumingali nga muna ako sa paligid at nagbabaka sakaling makita ko pa sa Samantha pero kahit na anino niya ay wala. Kuya, napansin niyo ba yung sekretary kong lumabas? Tanong ko sa isang guard na nakasign sa entrance at exit. Opo sir. Sagutin naman. San sumakay? Baka kasi may dumaang taxi kaagad. Naglakad po kasi siya sir Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Gabi na pero naglakad siya? Alam mo kung saan nagtungo? Diretso po sir. Diyan ko po siya napansing naglakad. Tiningnan ko pa ang lugar na tinuro ng guard pero may kadiliman doon. Bakit dyan niya pa napili maglakad? Madilim nga doon. Hindi ko alam pero para akong hinihigop sa parting yun. Kahit imposibleng maabutan ko siya, doon pa rin ako dumaan. Hindi ko isinindi yung ilaw ng kotse ko kaya kita ko pa naman yung daan. Dahan-dahan ako nag-drive at tinitingnan ang paligid ko. Buisit ka! Dinig ko mula dito. Nakabukas lang kasi yung bintana ng kotse ko. Dahil madilim sa parting yon, hindi ko pa rin alam kung saan yung sumigaw. Binuksan ko ng ilaw ng kotse ko at nakita kong isang taong nakabulagta sa sahig at namimilipit sa sakit. Damn! It's Samantha! Mabilis kong pinatakbo ang kotse ko at binangga ako silang dalawa. Medyo lumapit kasi sila sa akin at tamaan sila ng ilaw ng kotse ko. Mabilis kong tinawagan ang telephone number ng guard sa building. Pumunta muna kayo dito sa tinuro mong daan kay Samantha. Bilis! Malakas kong sigaw mula sa kabila. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya at mabilis na tinungo sa Samantha. Samantha, can you hear me? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Damn it! Sir, ano po nangyari dito? Mabilis na tanong ng tinawagan kong guard. Kita ka naman ang pagposes ng isa pang guard sa dalawa ngayon ay nasa sahig na rin. Sinundan na rin niya ng isa pang guard. Mabilis kong binuhat sa Samantha at wala na siyang malay. Damn it! Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, mapapatay ko kayong dalawa. Balat niya sa likod ang unang dumampi sa akin nang buhatin ko siya. Mabilis ko siyang inihiga sa likod ng kotse ko at doon ko napansin na punit pala ang damit niya sa parting likod. Mga hayop kayo? Pagsasamantalahan niyo pang sekretarya ko? Tinungo ko ng mabilis ang ospital. Wala na akong pakialam kung green man o red ang kulay ng traffic light. Itinakbo ko agad siya sa loob ng ospital at sinulubong naman kami ng mga nurses at isang doktor. Ano nangyari sa kanya, sir? Tanong sa akin ay baba ko siya sa hospital bed. Hindi ko alam. Nadatan ko na lang siyang ganyan. Tumangulang ang doktor at kung ano na pang chinecheck sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatingin sa kanyang walang kamalay-malay. Maya-maya,
Iniharang ng kortina sa kanila. Nagpabalik-balik ang lakad ko hanggat di pa nalabas ang doktor. How is she, Doc? Mabilis kong tanong na lumabas siya. She is stable now. Nawalan lang siya ng malay dahil sa nawalang lakas sa kanya. Don't worry about her. Hintayin na lang natin ang pagising niya. Will she be okay? Tanong ko pa. Of course she is. Hintayin na lang natin ang pagising niya. Nakita ko naman ang pwesto ni Samantha. Nakahiga siya sa hospital bed kung saan ang mga nasa lower class ang kadalasang gumagamit. Hindi niyo siya ililipat ng kwarto? Well, kung yan ang gusto mo ay maaari naman. May tinawag siyang lalaki sa kabilang section at may binilin siya na hindi ko narinig. Maaring sa paglipat siguro ng kwarto ni Samantha. Maya-maya pa isunod ko na sila dahil ililipat na siya ng kwarto. Maiwan na po namin kayo, sir. Paalam na isang lalaking nurse na may hatid si Samantha sa isang VIP room. Umupo ako sa gilid niya at pinagmasdan ang mukha niyang may pasa sa gilid ng kanyang mga labi. Huwag ko lang kayong makita-kita dahil hindi niyo alam ang kaya kong gawin. Bakit ba kasi pumayag pa kung hindi siya sumabay sa akin eh? Kung pinilit ko lang sana siya, hindi ito mangyayari sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya at tinalikan ito. Natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Papaano kung hindi ko siya sinundan? Damn it! Napatigil naman ako sa pag-iisip nung tumunog ang cellphone kong nasa bulsa. Logan is calling. Nasaan ka na? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nasa hospital ako. What? Dinig ko pang ginawa niyang pagtayo dahil sa kung anong tumunog sa tabi niya. Ano nangyari sa'yo? Tanong niya. Walang nangyari sa akin pero kay Samantha. Putol ko sa sinasabi ko. Anong meron kay Samantha? Mas lalong sumeryoso ang boses niya. Muntik siyang pansamantala ng dalawang demonyong lalaki. Nanlaban siguro kaya nabugbog. Ayun, tunog. Damn! Sige, pupunta na ako dyan. Pinatay niya ng tawag kaya binaba ko na rin ang cellphone ko at ibinalik kay Samantha ang paningin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa'yo. Hindi ko na malayang dumandas ang luha sa aking mukha, kaya mabilis ko itong pinunasan gamit ang likod ng palad ko. Kiefer? Dinig kong sambit sa likod ko. Si Logang hingal na hingal ang pumasok sa kwarto. Ano ba talaga ang nangyari? Paano mo siya nakita? Umupo na rin siya sa tabi ko at tinignan si Samantha. Damn! Bakit ganyan ang mukha niya? Bakit may pasa? Sigaw niya sa akin. Hindi ko alam. Naabutan ko na lang siyang ganyan at wala na ring malay. Hindi namin namalayan yung oras kaya pareho kami nakapag-overtime sa office. Overtime? At hindi mo man lang inihatid? Sigaw niya sa mukha ko. Ihahatid ko pero ayaw niya. Sana naman pinilit mo. Alam mong delikado at galing pa siya sa trabaho sa'yo. Tapos pinabayaan mo? Hindi ko siya pinabayaan. Hahabulin ko na sana siya sa labas nang tumawag at inutusan mo ako. Kaya bumalik ako sa taas. Natahimik naman siya sa sinabi ko dahil alam kong iisipin niya na kung hindi niya ako inutusan malamang nahabol ko siya. Napasabunot naman siya sa kanyang sarili at dilig ko pa ang sunod-sunod niyang mura. Where are they? Galit niyang tanong. Hawak-hawak sila ng dalawang guard at di ko na alam kung saan nila dinala. Siguro sa police station. Saan ka pupunta? Tanong ko nang bigla siyang tumayo at tumalikod. Hahanapin ko sila. Madiin niyang sabi. Sabay na nating puntahan bukas. Sa ngayon si Samantha na munang alalahanin natin. Ikuha mo muna ako ng damit sa bahay. Hindi naman na siya nagsalita at lumabas na ng kwarto. Alam ko namang makikinig siya. Binantayan ko pa si Samantha pero hanggang ngayon wala pa rin siyang malay. Maya-maya pa'y pumasok na si Logan ng kwarto. Itong mga gamit mo. Nagdala na rin ako ng pagkain. Alam kong hindi ka nang lalabas para kumain. O eto, kumain ka na dun. Ibinaba niya ang mga dala niya sa isang table. Kinuha ko naman na muna yung dala niyang pagkain dahil kanina pa ako nagugutom. Pagkatapos ko, saka ako nagpalit ng damit. Pwede ka nang umuwi. Salamat. Saad ko na makalapit sa kanya. Tinawagan mo na ba mga magulang niya? Wala na siyang mga magulang. What? Gulat niyang tanong at bumaling sa akin. Matagal nang patay ang mga magulang niya ayon sa kanya. Ang alam ko mag-isa na lang siya namumuhay ngayon. Hindi ko akalain ganun pala ang buhay niya. Sige na, makakauwi ka na. Balik ka na lang bukas. Sambit ko saka naupo sa tabi ng bed ni Samantha. Sasamahan kitang magbantay. Tinignan ko siya at mukhang seryoso nga siya doon sa sinabi niya. Hindi na lang ako nagsalita dahil kahit anong pilit ko sa kanyang umuwi, hindi niya gagawin. Dahil kapag sinabi niyang hindi, hindi. Nagbantay pa ako ng ilang oras hanggang sa lumipat si Logan sa sofa para matulog. Nakatulog na rin ako sa gilid niya. Samantha's POV. Dahan-dahan kong iginalaw ang kamay ko dahil pinapakiramdaman ko ang sarili ko. Iminulat ko na rin ang mga mata ko at sumalubong sa akin ng purong puting kapaligiran. Sinuyod ko ang paligid ko at nasa isa akong malaking kwarto.
Wala man lang ako marinig na ingay kundi ang tunog na parang isang machine. Napatingin ako sa gilid ko nang maramdaman kong parang may nakahawak sa kamay ko at nakita kong maamang mukha ni Sir Kiefer na natutulog. Narinig ko pang boses pero hindi yun ang gagaling kay Sir. Nang tingnan ko sa bandang sofa ay doon ko naman nakita si Sir Logan. Sir Logan? Anong ginagawa niya rito? Saka dito sila natulog. Pwede naman nila akong iwan na. Inalala ko yung mga nangyari kagabi at naramdaman ko na naman yung takot. Akala ko mamamatay na ako. Kung ganon, si Sir Kiefer yung nakita ko kagabi. Malabo na kasi mga mata ko kagabi kaya hindi ko na nakita. Saka nawalan na rin ako ng malay. Naramdaman ko na lang ang paglandas ng luha ko sa pisngi ko. You're awake. Tinignan ko si Sir Kiefer na namumula pa rin ang mga mata dahil kakagising lang niya. Shh! Don't cry. I'm here. Pinunasan niya ang luha kong tumulo. I'm sorry. Nakayuko niyang saad. No sir. Thank you for saving me. Is she awake? Namamaos pang tanong ni Sir Logan nakakabangon lamang sa may sofa. Yeah, wika ni Kiefer. May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka bang kakaiba? Hindi ka ba nahihilo? Sunod-sunod pang tanong ni Sir Logan. Inilingan ko naman siya dahil wala namang nang masakit sa akin. Ay teka, I'll call the doctor. Kahit kinukusot-kusot pa niya mga mata niya, nagmadali na siyang lumabas ng kwarto. Pasensya ka na talaga, Samantha. Dapat talaga pinilit na lang kitang ihatid ka. Okay lang po, sir. Nakakahiya na rin po sa inyo. Paano niyo nga pala ako nakita, sir? Kuryoso kong tanong sa kanya. Tinanong ko kasi yung guard kung napansin ka ba niya dahil hindi kita naabutan sa labas. Tinuro niya sa akin yung daang tinahak mo. Napansin ko kasi medyo madilim kaya kahit na imposibleng makita kita doon, dumaan pa rin ako. Nakita nga kita kaso ganun na nga yung itsura mo. Bakit ba hindi ka na lang naghintay ng taxi sa harap ng building? Napayuko naman ako dahil hindi ko naman naisip yon. Oo nga pala, nawala na rin po kasi sa isip ko, sir. Pero maraming salamat po talaga. Hindi niya na ako sinagot nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwanaon si Sir Logan, isang doktor at nurse. Hindi ka ba nahihilo o nakakaramdam na parang gusto mong masuka? San bang parte ang may masakit sa'yo? Tanong agad sa akin ng doktor habang sine-check ang pulse ko. Hindi naman ako nahihilo o nasusuka, Dok. Sagot ko sa kanya. San ka ba napuruhan kagabi? Tanong niya ulit. Sa sikmura po. What? Gulat na sabi ni Sir Logan. Kumakareact naman to, wagas. Okay, wala namang problema sa'yo. Magpahinga ka na lang muna. Dok, kailan ako pwedeng umuwi? Uwian agad na nasa isip mo. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Doc? You need rest. Sabat naman ni Sir Kiefer. Well, you can go home later mga 8 p.m. I guess. May mga gamot ka pa kasing kailangan inumin at hindi pwedeng iuwi. 8 p.m. pa? Kung ganun maghapon pa ako dito. Nakakaboring naman nun. Tapos silang dalawang babantay sa akin? Diyos ko naman, pwede naman nila akong iwan dito eh. Sir, okay na po ako dito. Thank you po. No, hindi ka namin iiwan dito hanggang sa makauwi ka na. Nakita ko nagbabalat naman sana si Sir Logan at nakaupo naman sa tabi ko si Sir Kiefer habang matalim na nakatingin sa akin. Wala naman na ako magagawa kaya hindi na lang ako nagsalita. Anong gagawin ni Kiefer at Logan sakaling makita nilang dalawang lalaki na nakit kay Samantha? Umamin na kaya si Kiefer kay Logan tungkol sa totoong nararamdaman niya para kay Samantha? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.